Isipid. Una sa ring balita, iginilip po ng DepEd na hindi sapat ang mga kwalipikadong professional upang maging guidance counselor. At live mula sa Metro Manila, konektado si Sheila Tan. Sheila, ilang rehiyon ba ang may bakanting posisyon? Obviously, maraming mga rehiyon na may daang bakante, ngunit walang sapat na kwalipikadong profesional para punan ito. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Dexter Galvan, ito ay dahil matataas ang pamantayan ng guidance and counseling confession kumpara sa sweldo nito. Sobrang importante po na nakakatulong din siya magdisiplina sa mga bata. Dagdag pa ni Galvan, kinakailangang itapos sa master's degree ang maaring kumuha ng posisyong ito. Sheila, sa paaralan ba ng guidance counselor, sino ang nakatalaga sa posisyong ito? Well, napilitan silang italaga ang trabaho sa mga guro na tinatawag nilang guidance teacher. At yan po ang pinakahuling balita mula rito sa Metro Manila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Sheila Tan Live mula riyan sa Metro Manila. Samantala, nakapagtala po ang Pilipinas ng kauna-unahang kaso ng Q fever. Narito ang report exclusive. Kinumpirma ng Bureau of Animal Industry ang unang kaso ng Q fever sa bansa na nanggaling sa nagpositibong kambing sa Santa Cruz, Marinduque. Ang Q fever ay isang nakakahawang sakit na karaniwang apektado ang mga hayop tulad ng kambing, tupa at baka. Ito ay maaari ring maisalin mula sa tao sa pamamagitan ng paglanghap ng contaminated dust. Kabilang sa sintomas nito ang pakiramdam na giniginaw, lagnat, at muscle pain na maaaring magresulta sa sakit sa atay at komplikasyon sa puso. Para sa iba pang balita, tumataas po taon-taon ang numero ng mga Pilipinong nawawalan ng interes sa balita. Konektado sa balitang yan, si Renz Alico. Umabot ang interes ng panonood ng balita sa Pilipinas ng 4 consecutive year all-time low. Mula sa 52% noong nakaraang taon, bumaba sa 46% ang mga Pilipinong nagsabing interesado pa rin sila sa balita. Lumagpas naman sa global average na 39% ang news abundance sa bansa. Renz Alico, NSPC TV. Susunod! College examination, libre na nga ba? Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Campus Connect. Ang mga kabataang 15 hanggang 30 anyos ay kumikita ng mababang sahod, kaya't mahalaga na itaas ang kanilang kita. Paano nga ba ito makakatulong? Una, ang pagkakaroon ng maayos na trabaho ay nagpapababa ng kahirapan ng mga kabataan. Pangalawa, ito ay nagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay para sa kanilang pamilya. At higit sa lahat, nakakatulong ito sa pag-angat ng kabuuang ekonomiya ng Pilipinas. Itaas ang kita sa trabaho para sa pagbabago. Aprobado po bilang batas ang Republic Act No. 12006 na nagtatakda ng libreng entrance exam sa mga private higher education institutions para sa mahihirap. Ang batas na ito ay naasahang hindi maniningil ang private HEIs ng fees at charges para sa college admission. Ito po ay para lang sa mga natural-born Filipino citizen at mula sa top 10% ng graduating class. Samantala, isa po ang Pilipinas sa may pinakamababang creative thinking skills. Ali Barandino, konektado ka na. Nakakuha ng 14 mean scores sa creative thinking test ang 15 taong gulang ng mga estudyante. Ayon sa Program for International Student Assessment, pangalawa sa pinakamababang score ang Pilipinas. Maaaring palakasin ang creative thinking curriculum sa pamamagitan ng pagsasali sa mga guro at pagtutok sa iba't ibang konteksto sa paaralan. Ali Barandino, NSPC TV.
At yan ang kabuuan ng mga balitang magdamagang tinutukan ng NSPC TV and Current Affairs. Sa bawat minuto, saan man sa mundo, kami ay Loy Konektado. Magandang hapon.